Hello, hello. Good afternoon mula po sa aking kinalalagyan ngayon mga kapatid. Um, Meron lang po sana akong isi-share sa inyo na maaari nating mapag-aralan at malaman at matutunan. Kung ano nga po ba talaga ang kahulugan ng gospel? What is gospel mga kapatid? Ito po si Mary Grace Johnson, ang inyong lingkod, na magbabahagi ngayong araw na ito. Pinamagatan natin itong ano nga ba ang kahulugan ng gospel? Or sa English is, what is the gospel? Tara, mag-aral muna tayo. Maraming tao ang gumagamit ng word na gospel, mga kapatid. Pero kapag tinanong mo, ano ba talaga ang gospel? Iba-iba ang sagot, hindi po ba? Para sa iba, ang gospel ay magandang mensahe, or good vibes, or yung iba naman ang sinasagot is inspirational words. Pero ayon sa Bible, mga kapatid, mas malalim ang kahulugan kaysa doon sa mga nabanggit natin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 hanggang 4, ang sabi doon, Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day. So, isa-isahin natin yung mga keywords na nakita natin dito. Ano po? The central theme of the gospel is given in these three verses, mga kapatid. A key text for the defense of Christianity. The three most important points are: number 1, tingnan natin, Christ died for our sins, just as the scriptures said. Now, without the truth of this message, mga kapatid, Christ's death was worthless. And those who believe in Him are still in their sins and without hope. However, Christ, as the sinless Son of God, took the punishment of sin so that those who believe can have their sins removed. The scriptures refers to Old Testament prophecies such as Book of Psalm chapter 16 verses 8 to 11 and Book of Isaiah chapter 53 verse 5 and 6. Christ's death on the cross was no accident or afterthought, mga kapatid. It had been part of God's plan from all eternity in order to bring about the salvation of all who believe. That is the number 1 na nakita natin dito na important na points. Now, number 2, ano pang another important points na nakita natin? He was buried. The fact of Christ's death is revealed in the fact of His burial. Many have tried to discount the actual death of Christ, but Jesus did in fact die and was buried in a tomb. Number 3, He was raised from the dead on the third day. Sabi sa passage na binasa natin kanina. As the scripture said, Christ was raised permanently, forever. His Father raised Him from the dead on the third day, as noted in the Gospels, Friday afternoon to Sunday morning, 3 days in Jewish reckoning of time. This also occurred as the scripture said. Jesus quoted the prophet Jonah in Matthew 12:40 and Jonah 1:17 to show the connection to 3 days, as prophesied in the Old Testament, in book Psalm 16:8 to 11 and Psalm 110 also foretell the resurrection of the Messiah. So nakita natin, narinig natin
inisa-isa natin ang mga important points dito sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Now, sa passages na ito, mga kapatid, malinaw na ipinaliwanag ni Apostol Paul kung paano or kung ano ang gospel. Hindi ito philosophy. This is not a motivational message. Ang gospel ay isang historical message tungkol lamang kay Jesus. The word gospel, saan ba yan nagsimula? Nagsimula po yan sa Greek word na evangelion. Ibig sabihin, good news or announcement of victory. Now, pumunta tayo sa historical background nito. Sa panahon daw po ng Rome, ginagamit ito kapag may balita na nanalo ang hari or dumating ang tagapagligtas. So, ang gospel, mga kapatid, ay hindi try harder, hindi ito be a better person, hindi ito fix yourself. No. Hindi po ganyan ang ibig sabihin ng gospel. Ang gospel ay si Jesus ang gumawa ng hindi natin kayang gawin. Na mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng ilan sa gospels na makapagbibigay sa atin ng simple words patungkol sa gospels. Katulad na lamang ng mababasa natin sa Book of Romans chapter 3 verse 23. Ano ba ang nasusulat sa chapter 3 verse 23? Ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, tayong lahat ay makasalanan, mga kapatid. So, ano naman ang makikita natin sa Romans chapter 6 verse 23? Tignan natin sa 23 ha. Sa chapter 6, ang sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw na ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Pero nagkaroon tayo ng pag-asa. Yung libreng kaloob ng Diyos Ama ay yung buhay na walang hanggan para sa atin. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang banal na anak na si Jesucristo na ating tigapagligtas. Ano pa ang mababasa natin sa Romans chapter 5 verse 8? Tignan natin, mga kapatid. Ang sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Imagine, malinaw na sinasabi dito na namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang sarili ng anak sa atin. Minahal niya tayo nung tayo'y makasalanan pa. Now, ano naman yung sinasabi sa 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 4. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 4. Ang sabi dito, mga kapatid, hanapin natin. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. Talagang nasusulat dito, mga kapatid, sa Bible, sa banal na aklat, na nabuhay siyang muli. Hindi po ba? Nabuhay muli si Jesus Christ. Amen? Ano naman ang sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9? Tignan naman natin. Sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid. Kung may Bible kayo, buksan po ninyo. Ano po? Romans chapter 10 verse 9. I'm sorry. Tingnan natin, mga kapatid. Ang sabi dito, Romans chapter 10 verse 9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Diba malinaw?
Malinaw na nakalagay dito, ang sino mang magtiwala sa Kanya ay maliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, malinaw na nalaman natin ang gospel ay hindi lang information. This is not only information. Ito ay isang invitation. Imbitasyon na magtiwala kay Jesus. Ang gospel ay hindi payo or hindi advice in English kung paano ka mabubuhay. Ito ay balita. Ito ay good news na si Jesus ang nagligtas. So hanggang dito na lamang po at purihin po natin ang ating Panginoon Diyos na siyang nagmamahal sa atin ng tunay. To God be all the praise and highest glory. Amen. Ang inyong lingkod na si Sis Mary, salamat po sa mga nakinig.